Minsan sa ating buhay ay nakakaranas tayo ng isang pangyayari na mahirap paniwalaan. Isang pangyayari na maaaring magbigay sa atin ng takot at pangamba. Mga pangyayari na sa una ay mahirap paniwalaan. Ngunit kapag tayo na mismo ang nakaranas ay mababago na nito ang ating paniniwala. Makakaya mo bang manirahan sa isang bahay kung meron kang kasama na isang kaluluwa na tila hindi matahimik at may mensaheng nais sabihin? Dear Papa Dudut, kumusta po kayo? Bago ang lahat ay gusto ko pong sabihin na nakasubscribe na rin po ako sa Kaistorya YouTube channel at sa inyong personal Papa Dudut Vlogs. Sana ay palagi kayong malayo sa sakit at kahit na anong panganib. Thank you kasi ang channel mo ang isa sa mga libangan ko kapag wala akong ginagawa, lalo na kapag nagpapahinga ako sa mga gawaing bahay. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang MJ, 28 years old na ako sa ngayon. Dati nagtatrabaho ako pero tumigil na ako sa pagwo-work simula noong magkaroon na kami ng anak ng asawa kong si Dan. Gusto ko kasi ay ako mismo ang mag-alaga sa anak ko para matutukan ang kanyang paglaki. Ulila na pala ako. Parehas ng patay ang aking mga magulang. Magpipitong taon na silang wala. Bali 5 po kaming magkakapatid at ang maganda sa amin ay kahit na wala na ang parents namin, ay nagtutulungan pa rin kami. Ang panganay at pangalawa kong kapatid ang naging parang mga magulang namin at sila rin ang nagsumika para makatapos kami ng aming pag-aaral. 2017 nang magkakilala kami ni Dan sa pamamagitan ng social media. Chatmate lang kami before at madalas kapag bored ako ay saka lang ako nag-reply sa mga chat niya. Makulit noon si Dan at kahit tamad ako mag-reply sa kanya ay hindi siya humihinto sa pag-chat sa akin. To be honest, hindi ko bet si Dan, Papa Dudut. Wala akong balak na makipag-meet sa kanya kasi that time ay kakabreak ko pa lamang sa ex ko. Parang pastime ko lamang talaga ang pakikipag-chat kay Dan. Maraming beses na akong inaya ni Dan na makipag-meet sa kanya pero palagi akong tumatanggi. Lahat na yata ng reason ay nasabi ko na sa kanya pero hindi pa rin siya sumuko. Hanggang sa nakulitan ako sa kanya kaya pumayag na ako. Sinabi ko sa sarili ko na pagbibigyan ko si Dan ng isang beses. At pagkatapos noon ay hindi na ako makikipagkita sa kanya. Sobrang saya ni Dan nang finally ay pumayag na ako makipag-meet sa kanya pero sabi ko ay isasama ko ang pinsang kong babae para sa safety ko. Naintindihan naman yun ni Dan. Sa unang beses na na-meet ko in person si Dan ay nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Na-attract agad ako sa kanya at hindi lang dahil sa gwapo siya sa personal kundi okay ang personality niya. Kaya hindi ko talaga ina-expect na masusundan pa ang unang pagkikita namin. Hanggang sa nanligaw na si Dan sa akin at sinagot ko siya. Mag-isang nakatira sa condo unit niya si Dan at ang family niya ay nasa province nila. Bukod sa regular job niya ay meron pa siyang mga side hustle. Minsan nga ay sinasabi ko sa kanya na magpahinga siya kasi deserve niya yon. Pero ang sagot niya palagi ay nagsisikap siya para sa future naming dalawa. Dati ay video call ko lamang nakikita ang family ni Dan. Hindi kasi siya nagkakaroon ng time na makauwi sa province nila at maisama ako roon dahil sa sobrang busy niya. Umuwi lamang siya sa kanila kapag Pasko at New Year. Hindi naman ako nakakasama sa kanya kasi nagsiselebrate ako ng mga okasyon na yon sa family ko. Sa part ko naman ay ilang beses nang nakasama ni Dan ng mga kapatid ko at ramdam ko na boto sila kay Dan para sa akin, Papa Dudut. Before pandemic ay nagpakasal kami ni Dan, FYI. Hindi po ako buntis kaya kami nagpakasal. Talagang na-feel naming dalawa na ang isa't isa na ang gusto naming makasama habang buhay.
kaya hindi na namin pinatagal ang pagpapakasal. First time kong namit ang parents ni Dan at ang kapatid niyang babae na bunso. Mas marami silang magkakapatid, 6 sila, Papa Dudut. Mabait ang parents ni Dan ay tatago ko na lamang sa pangalan na Tonyo at Dina. Napakasaya nila nang nakita nila ako sa unang pagkakataon at ganun din naman ako. Nalungkot ako ng slide sa kasal ko kasi noong buhay pa ang parents ko ay iniisip ko na nandun sila sa araw na yon. Pero alam ko kahit na hindi ko sila nakikita ay nandun sila, Papa Dudut. Simpleng kasalan lang ang gusto ko. Pero ginawa yung ingrande ni Dan. Ang sabi niya ay pinag-ipunan niya talaga ang araw na yon para ibigay sa akin ang best. Sobra ko na-appreciate si Dan kasi kahit sinabi ko na sa kanya na okay sa akin ang simpleng wedding ay iba ang ibinigay niya sa akin. After ng kasal, sa condo unit na ni Dan ako tumira. Parehas pa kaming nagtatrabaho ng time na yon. 1 week lang kaming nagbabakasyon para sa honeymoon pagkatapos ng kasal at pagkatapos ay back to work na kaagad. Nung una na-shock ako sa buhay may asawa. Sanay kasi ako na sarili ko lang ang inaasikaso ko. Pero dahil sa mag-asawa na kami ni Dan ay pati siya ay dapat kong asikasuhin. Masarap pala sa pakiramdam kapag naibibigay mo ang pangangailangan ng asawa mo at napagsisilbihan mo siya. Kami ni Dan ang mag-asawa na hindi pressured na magkaroon ng anak. Kung magkakaroon kami kaagad ng anak di masaya, kung hindi naman ay okay lang din. Naniniwala kami na ibibigay ng Diyos ang anak sa amin sa tamang oras at panahon. In-enjoy lang din namin ang time na kaming dalawa pa lamang, Papa Dudut. Hanggang sa dumating na nga ang pandemic. Parehas kami nag-work from home ni Dan. Naging virtual assistant ako at ganoon din si Dan. Hindi na kami nagtitake ng risk na magtrabaho sa labas kasi ayaw namin na makakuha ng virus. Nakakatakot lalo na at may mga napapanood kami sa news na merong mga namamatay. Nang tunungan kami mag-asawa at sa awa ng Diyos ay hindi naman kami tinamaan ng COVID, talagang grabe ang pag-iingat naming dalawa. Sa loob ng halos 2 taon ay kami lang ang palaging magkasama at nagkaroon kami ng chance na makilala ang isa't isa. Maraming beses kami nag-aaway at hindi nagkasundo pero dahil doon ay mas nakilala ko si Dan at mas nakilala niya ako. Habang kasagsagan ng pandemic ay madalas nasabihin ni Dan sa akin na kapag naging okay na ang sitwasyon ay uuwi kami sa province nila. Na-realize niya raw dahil sa pandemic na mahalaga ang time sa family. Hindi raw pala dapat palaging trabaho. Noong pumasok kasi ang pandemic ay natakot si Dan na baka hindi na yon matapos at hindi na niya makita ng personal ang kanyang pamilya. Isasama niya raw ako para 2 kaming magbakasyon kahit papaano. Nang pinayagan na ang pag-travel ay hindi nagdalawang isip si Dan na umuwi kami sa kanila. May internet connection naman sa bahay ng parents niya at ang trabaho naman namin, basta may internet connection ay magagawa namin kahit saan. Nagbook na pala ako ng plane ticket nating 2 pauwi sa amin. So makalawang flight natin, ang sabi ni Dan sa akin. Excited na ako makapunta sa inyo at makasama ng matagal ang family mo, ang wika ko. Sina mami at daddy saka si Paula ang nasa bahay. Yung iba kong kapatid ay may kanya-kanya ng buhay, ang sabi pa ni Dan. Okay lang at least ay makakasama ko ang parents mo, ang wika ko. Sinurpresa namin ni Dan ang family niya. Hindi namin pinaalam sa kanila ang pagpunta namin doon kaya nagulat sila nang dumating kami. Nasabi na sa akin ni Dan na malaki ang bahay nila sa province pero hindi ko ine-expect na sobrang laki noon, Papa Dudut. 3 floors yon at ang daming kwarto. Dahil na rin siguro sa marami silang magkakapatid saka nabanggit din ni Dan sa akin na sa tuwing may family event ay sa bahay nila ginaganap palagi. Palagi ang bakuran nila ay malawak, maraming nakatanim na halaman sa harapan at hanggang sa may likod. Medyo luma na yung bahay pero masasabi ko na matibay pa rin yon, Papa Dudut. Sa kwarto ni Dan kami nagstay, nasa 2nd floor yon. Grabe pala itong bahay ninyo, sobrang laki. Ano pala yung nasa 3rd floor? Mga kwarto rin? Tanong ko.
Oo, may guest rooms doon. Saka nandun yung collection ni mami ng mga bags niya. Dati nandun ang entertainment room namin pero inilipat na rito sa second floor. Sagot pa ni Dan. Pwede bang itour mo ako sa third floor? Request ko. Sure ka? Gusto mo? Ang natatawang turan niya. Oo, sure ako. Bakit natatawa ka dyan? Nagtatakang tanong ko. Meron kasing nakatira sa third floor kaya hindi kami masyadong nagpupunta doon. Kapag naglilinis lang sila sa kanila pinupuntahan. Sagot pa ni Dan. Pinapaupahan niyo yung third floor? Tanong ko. Natawa si Dan sa tanong ko at sinabi niyang hindi. Total daw ay matagal kami mag-i-stay doon ay dapat ko na raw malaman kaagad kung ano ang meron sa third floor ng bahay nila. Ayon kay Dan ay merong kaluluwa ng isang babae sa third floor. Bata pa lamang daw siya ay nandun na ang babaeng yon. Hindi raw nila ito kilala dahil wala naman silang kamag-anak na namatay sa bahay nila. Basta na lamang daw itong sumulpot doon at nagsimulang magparamdam at magpakita. Kumonsulta na raw dati ang mami niya sa isang medium at ang sabi na gustuhan lang ng babae na yon na manirahan sa third floor ng kanilang bahay. Simula kasi nang umalis sa bahay nila, ang iba niyang kapatid ay nabakante na raw ang third floor. Kapag daw ang isang lugar ay hindi masyadong napupuntahan ng tao ay malaki ang posibilidad na tirhan niyo ng mga ligaw na kaluluwa. Kinausap na raw ng medium ang babae at pinalis ito kaya lang ay palaging bumabalik ang babae. Ayaw daw nitong tumawid sa kabilang buhay. At dahil ayaw umalis noong babae at hindi naman ito nananakit ay hinayaan na lamang nila. Ano, gusto mo pa rin itour kita sa third floor? Tanong ni Dan sa akin after niyang magkwento. Tinatakot mo lang yata ako eh. Nakairap kong sabi. Bakit naman kita tatakutin? Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Saka dito sa lugar namin may aswang. Kaya sa gabi ay huwag kang magpagala-gala nang hindi ako kasama. Baka mamaya ay kunin ka ng aswang. Ang sabi pa ni Dan. Hindi na ako bata para matakot sa mga ganyang kwento mo. Saka hindi totoo ang aswang. Yung multo pwede pa akong maniwala. Sambit ko, Papa Dudut. Ikaw ang bahala kung ayaw mong maniwala sa akin, ang sabi pa ni Dan. Ang hirap kasing paniwalaan ng mga sinasabi mo. Feeling ko tinatakot mo lang talaga ako. Saad ko. Hindi kita pinipilit na maniwala. Maniniwala ka lang siguro kapag ikaw mismo naka-experience. Ang wika pa ni Dan. Hindi ako nahirapan na makisama sa family ng asawa ko, Papa Dudut. Bukod kasi sa mabait silang lahat, kahit papaano ay nakakapag-usap naman kami, dati pa through video call. Masaya rin sila nang malaman nila na mag-i-stay kami roon ni Dan ng matagal. Ang sabi pa nga ng mami ni Dan, kung pwedeng araw ay doon na talaga kami tumira. Para kapag nagkaroon na sila ng apo sa amin ni Dan ay tutulong sila sa pag-aalaga. Ang sabi naman ni Dan ay nagbabalak na kami na bumili ng bahay talaga tapos yung condo unit niya ay papaupahan na lamang o kaya ay gagamiting business for staycation. Ayaw niya raw kasi yung ibenta kasi isa yon sa mga una niyang na-invest. May isang kasambahay sina Dan sa bahay nila na nakastay in, si Ate Marla. Siguro ay nasa late 40s na siya. Mabait din daw siya at masarap magluto. Nakasundo ko rin kagad siya at nalaman ko na siya pala nag-alaga kay Dan at sa iba pang mga kapatid ng asawa ko noong mga bata pa lamang ang mga ito. Hindi rin kami nagkaroon ng problema sa aming trabaho dahil okay na okay ang internet connection doon. Kaya kahit magtagal kami ay walang problema. Makakapagtrabaho na kami, makakasama pa namin ni Dan ang pamilya niya. Simula nang malaman ko ang kwento ni Dan tungkol sa babae na nasa third floor ng bahay nila ay hindi na yon nawala sa isipan ko. Na-curious ako sa kung anong pananakot lang ba yon sa akin o totoo talaga ang sinabi niya. Kaya naman nang minsan na umalis si Dan ay nagpunta ako sa third floor. Halos lahat ng kwarto doon ay nakalock pero may isang guest room na nakabukas kaya pumasok ako doon. Pinakiramdaman ko ang kwarto sa pagkakaalam ko kasi kapag merong multo sa isang lugar o kwarto ay mabigat yon sa pakiramdam. Wala akong na-feel na ganon, Papa Dudut.
Normal lang ang lahat at hindi rin ako kinilabutan. Habang nasa loob ako ng kwarto ay biglang pumasok si Ate Marla. Nagulat ako sa kanya. May dala siyang panglinis kaya alam ko na maglilinis siya roon. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ko sa third floor tapos mag-isa pa ako. Ang sabi ko ay gusto ko lamang makita yon kasi 3 araw na akong nasa bahay nila pero hindi pa ako nakakapunta sa third floor. Huwag ka magpupunta rito ng ikaw lang. Magpasama ka sa mga nandito, ang sabi ni Ate Marla sa akin. Dahil po ba sa babaeng nandito? Tanong ko. Sino nagkwento sa'yo? Tanong ni Ate Marla. Si Dan po. Sabi niya may multo raw sa third floor. Totoo po ba yun ate? O sisa ko? Oo, totoo yun. Pero matagal na siyang hindi nagpaparamdam. Pero alam namin na nandito pa rin siya. Huwag kang mag-iisa rito lalo na at bago ka pa sa bahay. Baka kasi kung anong gawin niya sa'yo. Kami kasi kilala na niya. Paalala pa ni Ate Marla. Tinulungan ko na si Ate Marla sa paglilinis sa third floor kasi wala pa akong trabaho ng time na yon. Nag-request ako sa kanya na baka pwede niya akong kwentuhan tungkol doon sa babae sa third floor pero huwag daw doon. Ayaw daw ng babae na pinag-uusapan ito sa third floor kaya kapag nakababa na lamang kami, siya magkukwento. Nang nasa baba na kami, ay saka nagkwento si Ate Marla noong dumating daw siya sa bahay na yon, ay nagpaparamdam kaagad sa kanya yung babae. Sa tuwing naglilinis daw siya ay nawawala bigla ang mga gamit niya sa paglilinis. May mga pagkakataon din daw na nakikita niya yung babae tapos ay bigla itong nawawala. Nakasuot daw ng puti na bestida yung babae at mahabang buhok pero wala raw mukha. White lady raw yon. Hindi ba sa balete lang merong white lady ate? Pabiro kong sabi. Kahit saan ay merong white lady. Sila yung mga kaluluwa na namatay na hindi nabigyan ng katarungan. Kaya hindi sila makaalis-alis dito sa lupa. Kaya tandaan mo palagi ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang pupunta ng mag-isa sa third floor kasi bago ka pa lamang dito. Paalala ni Ate Marla. After nang naging kwentuhan namin ni Ate Marla ay naging 50-50 na ang paniniwala ko sa babae na nasa third floor. Medyo naniniwala na ako pero may pagdududa pa rin kasi hindi ko pa siya nakikita o nararamdaman. Hindi ko naman hinihiling na makita siya pero yun lang kasi ang way para 100% na akong maniwala na totoo nga siya, Papa Dudut. May mga pagkakataon na kapag wala akong ginagawa ay natutokso ako na pumunta sa third floor. Kaya lang dahil sa sinabi ni Ate Marla na huwag akong magpupunta roon nang mag-isa ay nagdadalawang isip ako. Isang beses na inaya ko si Dan na samahan niya ako sa third floor ay pumayag naman siya. Isa-isa naming tinignan ang mga kwarto doon at nagtagal kami sa kwarto kung saan ay nakalagay ang collection ng bag ng mami niya. Habang nandun kami ni Dan sa kwartong yon ay may na-feel akong mabigat na bagay na parang sumampa sa balikat ko. Nahilo ako ng kaunti at pakiramdam ko ay gusto ko nang matulog. Inaya ko na si Dan na umalis kami roon. Nang nandun tayo sa room ng mga bags ng mami mo, nahilo ko bigla. Ang sabi ko kay Dan nang nasa kwarto na kami. Baka buntis ka na, ang sabi pa ni Dan. Baliw hindi siguro. Basta ibang pakiramdam ko sa kwarto na yon, ang turan ko. Buti nga ikaw sa mga kwento ng mga bugs lang may nararamdaman na ganyan. Ako sa buong time na nasa third floor tayo ay mabigat ang pakiramdam ko. Pag-amin pa ni Dan. Inamin din ni Dan sa akin na nararamdaman niya na merong nakasunod sa aming dalawa noong nasa third floor kami. Hindi niya lang daw sinabi sa akin kasi baka matakot ako. Alam daw niya na nandoon pa rin yung babae at hindi pa rin po ito umaalis. 1 month na kami sa bahay ni Dan. Nasanay na agad ako sa buhay roon. Isa sa nagustuhan ko habang nandun kami, Papa Dudut, ay ang pagkain na si Ate Marla ang nagluluto.
Hindi ko na kailangan magluto kasi si ate na ang gumagawa noon at lahat ng niluluto niya ay masarap. Dumating ang kapatid ni Dan na panganay na si ate Danica. Kasama niya ang dalawa niyang anak na babae na parehas na teenager. Doon daw muna sila ng 1 week. Nang mag-request ang dalawang anak ni ate Danica na doon sila matutulog sa 3rd floor ay pinagbawalan sila ni ate Danica. Sa 2nd floor daw sila at magkakasama sila sa iisang kwarto. Na-realize ko kahit na si ate Danica ay naniniwala sa babaeng nasa 3rd floor dahil obvious na iniiwas niya roon ang mga anak niya. Kahit na first time naming mag-meet ni ate Danica, nang time na yon ay nagkasundo kaagad kaming dalawa. Talagang lahat ng member ng family ni Dan ay mababait at madali silang pakisamahan, Papa Dudut. Madalas kaming magkwentuhan ni ate Danica kapag wala akong ginagawa. Siyang nagbigay sa akin ng tips kapag buntis at sa pag-aalaga ng baby. Dapat daw ay meron na akong ideya sa mga ganong bagay para kahit papaano ay meron na akong alam kapag nabuntis na ako at nagkaroon ng baby. Marami akong natutunan sa kanya at ang sabi ni Dan sa akin ay masaya siya na nakakasundo ko ang mga kapatid niya. Kapag daw nagkaroon ng pagkakataon at lahat silang magkakapatid ay nasa bahay, ay isasama niya ako ulit doon para makilala ko ang iba pa niyang kapatid na hindi ko pa nakikilala. Isang gabi ay napagkasunduan naming maglaro ng bingo after naming mag-dinner. Lahat kami ay nasa sala at doon kami naglalaro. Bonding na rin naming lahat yon. Habang tumatagal kami sa laro ay nagkakasayahan na kami. Naging maingay na rin kami dahil gano'n naman yata talaga kapag naglalaro ng bingo. Talagang maingay. Aliw na aliw kaming lahat kaya hindi ko na rin namalayan ang oras. Hanggang sa gitna ng paglalaro namin ay may narinig kaming malakas na ingay sa 3rd floor ng bahay. Para bang may malaking bagay na malakas na ibinagsak sa sahig. Natigilan kaming lahat, Papa Dudut. Nagkatinginan kami na para bang lahat kami ay nagtataka kung ano ang pinagmula ng malakas na ingay sa itaas. Lahat kami ay nasa sala kaya imposible na may isa sa amin ang gagawa ng ingay na yon. Nandito pa rin ba siya? Tanong ni ate Danica na halos pabulong na. Hindi naman yun umaalis sa bahay. Minsan tahimik lang siya, minsan nagpaparamdam. Sagot ng mami ni Dan. Naramdaman ko ang takot nila, Papa Dudut. Kahit ako ay natakot na rin. Baka naman may pusang nakakyat sa taas. Sandali at titingnan ko. Tura ng daddy ni Dan. Sinamahan ni Dan ang daddy niya sa pagpunta sa 3rd floor. Hindi na ako nakatiis at sumunod na rin ako sa kanila. Nang nasa 3rd floor na kami ay na-feel ko ang kakaibang lamig doon, Papa Dudut. Yung lamig na parang tagos hanggang sa buto. Nagtataas na ng balahibo ko sa aking magkabilang braso at kinikilabutan ako ng malala. Ang bigat din sa pakiramdam. Kahit okay ako ay parang gusto kong umiyak na hindi ko maintindihan. Nakaramdam din ako ng pagkahilo at napansin yon ni Dan. Okay ka lang ba? Namumutla ka. Nag-aalalang sabi ni Dan sa akin. Medyo nahihilo ako, sagot ko. Buwaba ka na lang kaya. Baka kung anong mangyari sa iyo dito, ang sabi pa ni Dan. Tumanggi ako at sinabi ko na okay ako at wala siyang dapat na ipag-alala sa akin. Habang nag-uusap kami ni Dan ay chinek ng daddy niya isa-isa ang mga kwarto. Nang buksan niya ang kwarto ng mga bags ay sinabi niya kay Dan na tawagin namin ang mami ni Dan dahil meron itong kailangang makita. Iniwanan ako ni Dan doon para tawagin sa baba ang mami niya. Ang daddy naman niya ay nanatili sa loob ng kwarto ng mga bag. Patindi ng patindi ang hilong nararamdaman ko ng sandaling yun, Papa Dudut, at feeling ko anytime ay mawawala na ako ng malay. Nakabukas yung pinto ng kwarto ng mga bag. Habang nakatingin ako roon ay may nakita akong babaeng sumilip mula sa loob at mabilis na nawala. Hindi ko nga lang nakita yung mukha ng babae kasi parang ang labo ng mukha niya na hindi ko ma-explain ng maayos. Natakot ako sa mga nakita ko at hindi ako nakapagsalita o makagalaw man lang sa aking kinakatayuan.
Alam ko na yon, yung babaeng nasa third floor na sinasabi ni Dan na doon nakatira. Sa pagbalik ni Dan sa third floor ay kasama na niya ang mami niya. Magkasama silang pumunta sa kwarto ng mga bag at narinig ko ang nag-aalalang boses ng mami ni Dan. Diyos ko, anong nangyari sa mga bag ko? Ang sabi ng mami ni Dan. Na-curious ako sa kung ano ang nangyari sa room na yon, Papa Dudut. Kahit nahihilo na ako ay pinilit kong maglakad at pumunta doon. Nakita ko na nakakalat sa sahig ang ibang bags. Nagalit siguro siya kasi ang ingay natin sa ibaba. Ang sabi ng daddy ni Dan. Bakit naman niya ito gagawin? Nasa ibaba naman tayo. Hindi naman tayo dito sa third floor nag-iingay. Diyos ko, atin ang bahay na ito pero tayo pang nakikisama sa kanya. Ang mangyak-ngyak na sabi ng mami ni Dan. Pinagtulungan nilang ayusin ang mga bag at mabuti na lamang at walang nasira sa mga yon. Gusto ko sanang tumulong pero sobrang hilong-hilo na ako, Papa Dudut. Alam ko na kailangan ko na ng tulong ng asawa ko. Dan? Mahina kong sabi. Bakit? Tanong ni Dan pagkalingon niya sa akin. Nahihilo ako. Gusto ko ng buwaba, sagot ko. Palapit na si Dan sa akin nang tuluyan na akong hinimatay. Hindi ko na alam kung nasa looban niya ako o bumagsak ako sa may sahig. Habang wala akong malay ay nanaginip na ako. Sinasakal daw ako ng isang babae na walang mukha. Galit na galit siya sa akin sa dahilan na hindi ko alam. Nang magising ako ay nakahiga na ako sa kama sa kwarto ni Dan. Nakita ko si Dan na nakaupo sa may kama at hawak ang cellphone niya. Nang makita niya akong gising ay nilapitan niya ako at agad na kinumusta. Kumusta na ang pakiramdam mo? Nahihilo ka pa rin ba? Ang pag-aalala niyang tanong. Medyo okay na ako. Dan, napanaginipan ko yung babae sa third floor. Sinasakal niya ako. Tapos nakita ko rin siya noong nandun tayo sa itaas. Sumilip siya sa may pinto. Nanginginig kong kwento kay Dan. Di naniniwala ka na ngayon na meron talaga kaming tenant na multo sa third floor. Basta simula ngayon huwag ka nang pupunta doon. Baka kasi dahil sa bago ka rito ay ayaw niya sa'yo. Ang sabi pa ni Dan. Pero tama ang mami mo, bahay niyo ito. Bakit kayo ang kailangan mag-adjust sa kanya? Tanong ko. Nasanay na rin siguro kami. Saka hindi naman siya kagaya ng isang normal na tao na kaya nating kausapin na umalis. Tugon pa ni Dan. After ng pangyayaring yon ay sinabi ko sa sarili ko na never na akong pupunta sa third floor ng bahay ni Dan. Lalo na kung mag-isa lamang ako. Ayoko na kahit curious ako sa kung ano ang meron doon ay ayoko nang alamin pa. Enough na yung nangyari sa akin na yon para tablan ako ng takot. Ayoko nang maulit yun at baka sa susunod ay mas malala pang mangyari sa akin. Naging okay naman ang mga sumunod na araw namin, Papa Dudut. Iwas na kami sa pag-iingay ng sobra kasi baka maulit yung nangyayari noong gabi na naglalaro kami ng bingo. Sa may labas na lang kami nagbingo para kahit maingay kami ay hindi masyadong dinig sa loob ng bahay. Nagkaroon kami ng chance ng mami ni Dan na pag-usapan yung babae sa third floor. Ayon sa kanya wala siyang ideya kung paano ba nagkaroon ng babae doon. Pero naniniwala siya sa sinabi ng medium na tumingin dati sa bahay nila. Naligaw lang ang kaluluwang yon at nagustuhan ng tumira sa third floor kasi hindi yon masyadong napupuntahan ng tao. Baka raw inangkin na yon ng babae na yon, Papa Dudut. Pero dapat po ay may gawin ulit kayo para mapaalis siya. Hindi naman pwedeng forever kayong mag-a-adjust para sa kanya. Nalilimitahan ang mga ginagawa ninyo sa bahay dahil sa kanya. Ang lumalabas po tuloy ay parang siyang may-ari ng bahay ninyo, ang sabi ko. Yan din talaga ang iniisip ko pero ang sabi ng asawa ko ay pabayaan na lang namin. Bala ko nga ulit kumonsulta sa ibang medium pero wala pa akong nakikita sa ngayon. Tura ng mami ni Dan. Tinanong niya ako kung meron ba akong kilalang medium o taong mas may kakayahan na magpalayas ng kaluluwa. Sabi ko ay wala akong kilala pero kapag nakita ko ay sasabihin ko kaagad sa kanya.
Kahit ako ay naging sobrang maingat sa mga galaw ko sa bahay na yon, Papa Dudut, never na akong nagpunta sa third floor ng bahay dahil sa takot ko na magpakita na naman sa akin yung babae. Alam ko rin na siya ang dahilan kung bakit ako nahilo at nawala ng malay. Baka nga talagang galit siya sa akin kahit wala akong alam na ginawa ko sa kanya para magalit siya sa akin. Curious lang naman ako sa kanya dati. Isang gabi tulog na kaming lahat. Nalimpungatan ako at nakaramdam ng pagkauhaw at kailangan ko ring gumamit ng CR. Bumangon ako at lumabas ng kwarto. Nasa ibaba yung CR sa bahay na yon. Patay ang ilaw sa ibaba kaya sobrang dilim. Pero dahil sa memorize ko na ang bahay ni Dan dahil lagpas isang buwan na kami roon, ay kaya ko na maglakad doon kahit na madilim. Inuna ko ang pag-inom ng tubig bago ako nagpunta sa banyo. Pinilit kong huwag takutin ang sarili ko at inisip ko na nasa third floor yung babae at wala namang naikwento sa akin ang mga nakatira doon na bumababa yung babae. Kaya sinabi ko sa sarili ko na safe naman ako. Binilisan ko na lamang ang paggamit ng CR. Lumabas na ako at kakalabas ko pa lamang ng banyo ay meron akong narinig na sigaw ng isang babae na parang umiiyak siya. Kinilabutan ako, Papa Dudut. Sa takot ko ay patakbo na akong bumalik sa kwarto ni Dan at pagkahiga ko ay sumiksik ako sa aking asawa. Narinig mo rin ba yon? Tanong ni Dan na hindi ko alam, nagising din pala. Yung babaeng sumisigaw. Oo, nasa baba ako nang marinig ko kaya tumakbo na ako pabalik dito. Tugon ko. Kapag narinig mo ulit yun, huwag mong pansinin. Yung parang wala kang narinig. Ang sabi sa akin ni Dan. Bakit? Curious kong tanong. Ikinuwento sa akin ni Dan na dati ay narinig nila na sumisigaw yung babae tapos ay pinuntahan ni Ate Marla sa third floor yung sumisigaw kasi doon nila narinig. Tapos nang nasa third floor na si Ate Marla ay sinapian daw ito ng babae. Nagtaka raw sila kung bakit ang tagal ni Ate Marla sa third floor kaya pinuntahan nila ito at naabutan daw nila na nakaupo sa sahig si Ate Marla at iyak ng iyak. Tinanong nila kung bakit ito umiiyak pero bigla itong sumigaw na parang galit na galit. Doon na raw nila na-realize na sinapian na si Ate Marla. Nagwala pa raw si ate at nanakit kaya pinagtulungan nila itong hawakan at dinasalan. Sa awa naman ng Diyos ay umalis ang babae sa katawan ni Ate Marla. Nang tinanong nila si Ate Marla kung ano ang nangyari ay sinabi nito na nakita niya yung babae na nakatayo sa harapan ng isang kwarto. Pagkatapos noon ay nahilo si Ate Marla at wala na itong naalala pa sa mga sumunod na nangyari. Kaya nung sinabi mo na nahihilo ka noong nasa third floor tayo, ay natakot ako para sa iyo, MJ. MJ, akala ko ay sasapian ka rin ng time na yon, ang sabi pa ni Dan. Salamat sa Diyos at hindi ako sinapian, kinikilabutan kong wika. Kaya nga hindi ko rin kasi alam ang gagawin kung sinapian ka niya. Ang wika pa ni Dan. Mas lalo akong natakot nang malaman ko na kaya palang sumapi ng babaeng yon, Papa Dudut. Mabuti na lamang talaga at hindi siya sumapi sa akin nang nandun ako. Hindi ko kasi kayang ma-imagine na merong ibang nilalang ang kokontrol sa katawan ko. Inisip ko pa lamang yon na mangyari sa akin ay natatakot na kaagad ako. Dan, bumalik na kaya tayo sa kondo mo? Natatakot na kasi ako rito ang sabi ko kay Dan. Hindi pa tayo pwedeng umalis. Next week ay birthday ni Ate Danica. Dito siya magse-celebrate. Sayang naman kung aalis tayo ngayon tapos babalik din tayo next week. Hayaan mo at papatapusin lang natin ang birthday ni ate. Tapos aalis na tayo rito. Basta habang nandito pa tayo ay huwag ka na lang pupunta sa third floor, ang sabi pa ni Dan. Kahit na hindi mo yan sabihin sa akin hindi ko talaga gagawin. Hindi ako pupunta roon, ang turan ko. Wala na akong nagawa kundi ang magstay ng ilang araw pa sa bahay ni Dan, Papa Dudut. Nakakahiya rin kasi kung bigla kaming aalis tapos birthday pala ni Ate Danica. Baka kung ano pa ang isipin ng family ni Dan. Pero kung meron akong hinahangaan na tao sa bahay ni Dan ay si Ate Marla yon. Kasi nagagawa niyang magpunta sa third floor para maglinis kahit na mag-isa lamang siya. Ate Marla, grabe ang tapang mo no? Kahit na wala kang kasama,
pumupunta ka pa rin sa third floor? Ang sabi ko kay Ate Marla. Wala akong magagawa. Trabaho ko yun. Saka kapag nagpaparamdam sa akin yung babae ay hindi ko pinapansin. Kapag kasi pinansin mo ay mas lalo siyang magpapapansin. Natatawang sabi pa ni Ate Marla. Pero totoo ba na sinasapian ka nung babae dati? Nakwento kasi sa akin ni Dan. Tanong ko. Oo, totoo yun. Ilang linggo rin akong hindi umakyat sa third floor dahil doon. Natakot ako na baka sapian ulit ako pero naisip ko na ako ang talo kapag nagpadala ako sa takot ko. Saka siya ang dayo rito kaya siya ang dapat na matakot sa atin. Kaya kapag nagpupunta ako sa third floor ay palagi ako may dalang rosary na pinabless ko sa simbahan. Protection ko yon sa babaeng yon. Ang sabi pa ni Ate Marla. Kaya pala malakas ang loob ni Ate Marla na magpunta sa third floor ay dahil sa rosary na dala niya palagi kapag nagpupunta siya roon. Naniniwala rin kasi ako sa ganon. Kapag malakas ang faith mo ay talagang mabibigyan ka ng proteksyon laban sa mga bad spirits. Hindi ko naman sinabi na bad spirit yung babae na nasa third floor ng bahay ni Dan. Ayoko naman siyang i-judge base sa mga kwentong napapakinggan ko at sa mga na-experience ko sa kanya. Dumating na ang araw ng birthday ni Ate Danica. Nag-decide sila na sa bahay na lamang maganda dahil medyo takot pa kaming lumabas dahil sa virus. Namili kami ni na Ate Danica at ni Mommy sa grocery na mga lulutuin. Maaga kami nag-grocery para makapagluto kami kaagad. Ako na ang nagpresentang gumawa ng dessert para naman makatikim sila ng pagkain na ako ang gumawa. Pag-uwi namin ay nag-start na kami magluto, si Ate Marla ang punong abala sa pagluluto habang kami ay tinutulungan lamang siya. Sobrang busy namin kaya hindi na namin alam ang ginagawa ng mga ibang kasama namin sa bahay. Wala kaming kaalam-alam na nagpunta pala sa third floor yung dalawang anak ni Ate Danica. Kausap kasi ni Dan ang daddy niya sa labas ng bahay kaya hindi rin sila napansin. Nalaman lang namin na nandun sila nang marinig namin na sumisigaw na bumaba ng hagdanan yung mga anak ni Ate Danica. Napatakbo tuloy kami sa kanila at nakita namin na nanginginig sila sa sobrang takot. Ano nangyari sa inyong dalawa? Nag-hysterical na tanong ni Ate Danica sa mga anak niya. Si ate may nakita siyang babae sa itaas. Sagot ng isang anak ni Ate Danica. Bakit kasi kayo nagpunta doon? Sinabihan ko na kayo na hindi kayo pwedeng pumunta sa third floor, hindi ba? Ang kukulit nyo kasi. Galit na tura ni Ate Danica. Huwag mo nang pagalitan ng mga anak mo. Nakita mo na nga't natakot na eh. Singit pa ng mami ni Dan. Ang kukulit kasi ng mga yan, mami. Ilang beses ko na silang pinagsabihan pero ayaw makinig. Paano kung may nangyaring masama sa kanila? Nag-aalalang sabi ni Ate Danica. Safe naman sila, hayaan mo na. Turon pa ng mami ni Dan. Hindi pa doon natapos ang katatakutan para sa araw na yon, Papa Dudut. Habang kumakain na kami, nakarinig kami ng tunog sa itaas. Para bang may taong nahuhulog sa hagdan at nagpapagulong-gulong. Nagpapapansin na naman siya. Baka gustong makikain sa handa natin. Pabirong sabi pa ni Ate Marla. Baka naman birthday din niya ngayon. Biro ng daddy ni Dan. Hayaan nyo na lang, wag na nating pansinin. Ang sabi naman ni Dan. Nagstay pa kami sa bahay ni Dan ng another 2 days pagkatapos ng birthday ni Ate Danica. Nagpaalam na kami sa family ni Dan na aalis na kami dahil matagal na nga kaming wala sa condo unit ni Dan. Baka kasi sobrang dumi na roon. Kahit paano ay nakahinga na nga ako ng maluwag. Pagbalik namin sa condo ay hindi ako makapaniwala na na-survive ko ang pagstay ko sa bahay ni Dan ng ganong katagal. Nakapagkwentuhan pa nga kami ni Dan at pinagtawanan na lang namin ang experience namin. May mga pagkakataon na bumabalik kami sa bahay ni Dan pero dahil alam ko ang mga hindi ko dapat gawin ay medyo nababawasan na ang takot ko. Nasasanay na rin ako siguro. Kapag nagpaparamdam yung babae ay hindi ko na lamang pinapansin. Deadman na lamang kung baga. Sa huling pag-uusap namin ng mami ni Dan ay nabanggit niya sa akin na merong nirekomendang espiritista yung kumari niya at bago yata magpasko ay pupuntahan niya yung bahay nila. Sana raw ay mapaalis na ang babaeng yon sa bahay nila dahil ayaw din kasi niya na forever na yung nandun.
Buti raw sana kung nagbabayad yung babae ng renta nito sa paninirahan sa bahay nila. Wala akong ibang dasal kundi ang maging safe ang pagpapalayas doon sa babae at sana sa pagkakataon na yun ay mapalayas sa talaga nila ang babaeng yon. Kahit na hindi naman siya nananakit ay nakakatakot pa rin lalo na at walang nakakaalam sa mga susunod nitong gagawin. Dito ko na po tatapusin ang letter ko, Papa Dudut. Thank you sa chance na mag-share ako sa inyong programa. Malaking karangalan po ito para sa akin kasi fan ninyo ako. Maraming salamat po at lubos na nagpapasalamat at gumagalang, MJ. Sadyang maraming bagay sa ating mundo na kung iisipin ay mahirap paniwalaan. Mababago lamang ang ating paniniwala kapag tayo mismo ang nakaranas ng bagay na yon. Kaya kapag bago tayo sa isang lugar ay mag-ingat tayo lalo na kung binigyan na tayo ng babala ng mga tao sa paligid natin. Hindi natin maiiwasan na maging curious. Nature na kasi ng isang tao yon. Ang alamin ng mga bagay na hindi niya alam. Kaya mas makakabuti na habang inaalam natin ang totoo sa isang bagay o nilalang ay samahan natin ito ng dasal at pananampalataya sa ating Diyos. O kung pwede naman ay huwag na nating ukayin ang bagay na maaaring magdulot ng panganib sa atin. May mga bagay talaga na mas maganda na hinahayaan na lang natin at hindi na inuungkat pa. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po ang Papa Dudut YouTube channel na Papa Dudut Vlogs at ang Kaistorya YouTube channel. Salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.